Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Rekta na po tayo. Nanginig na naman po ang mga kalyado ni Bongbong Marcos, yung mga magnanakaw ba sa gobyerno sa post nito ni Congressman Liviste. So sabi niya kasi sa kanyang latest na post sa Facebook, sabi niya, sa mga tahimik pa ngayon tungkol sa mga anomalya sa gobyerno, itatala sa kasaysayan na kayo ay mga tagapagtanggol at kasabwat sa tatakip ng pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. So, nakikita naman talaga natin ngayon na kung sino pa yung mga lumalaban sa korupsyon, sila pa ngayon yung mga sinisiraan. Tulad na lang ni Sergeant Gutesa, di ba? Lumabas siya sa Senate Blue Ribbon Committee, naghayag siya ng kanyang nalalaman. At yun nga, tinuturo nga si Martin Romualdez na isa sa mga big fish, mga mastermind ng korupsyon sa Pilipinas. Pero ang nangyari, siniraan itong si Gutesa. Tapos si Kiko Barsaga, si Congressman Kiko Barsaga, di ba, isa sa mga talagang may ingay na kongresista na lumalaban kay Marcos, siniraan din, ngayon suspendido. Tapos ngayon itong si Congressman Libiste, dinudurog ngayon ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, na sinasabing kumbaga may ginawang mali daw doon sa pagbenta ng kanyang kumpanya. So, lahat yon na ginagawa ng mga nagnanakaw sa gobyerno para, alam yun, kalabanin sila, para sirain yung mga lumalaban sa korupsyon. Kaya nabanggit ito ni Congressman Leandro Liste. So, ito yung paliwanag naman po ng isang political analyst tungkol po dun sa pinost ni Congressman Libiste. So panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Masasabi ninyo dito sa mga ginagawa ngayon ni Congressman Liviste? Basahin ko lang po yung isa sa kanyang pong latest na pahayag, o ito yata yung kanyang pinaka-latest sa kanyang pong official Facebook page. Sinabi niya, sa mga tahimik pa ngayon tungkol sa mga anomalya sa gobyerno, itatala sa kasaysayan na kayo ay mga tagapagtanggol at kasabwat sa pagtatakip ng pinakamalaking korupsyon ng ating bansa. End of quote. Sir, anong basa Ako, mo doon? ano po, napakalalim at napakamatalihaga nung kanyang mga pahayag. Nangangahulugan ba ito na ganun kalalim, ganun kalaki yung extent ng malawakang korupsyon na ito? Hindi ba nagsasalita? Kasi maraming involved na kapag ka ba nagsalita, lahat ng ito nagbukas o magbubukas ng isang, yun nga, yung termino na Pandora's box, na kung saan kakayanin ba ng sistema ng pangkalahatan at kakayanin bang makomprehend ng taong bayan at kayaning matanggap ng taong bayan na ganito kalalim ang posibleng malawakang pangyayaring korupsyon. Kasi kung ako ang tatanungin, napakatalinghaga at napakalalim ng ng pahayag ni Congressman Libiste. Pero siguro isang hamon rin din ito sa butihing congressman. Kung ano man yung pinanghahawakan niyang listahan, ano man yung pinanghahawakan niyang quote-unquote ebidensya, o kung ano man yung files na meron siya, tingin ko kung involved ang taong bayan, ano ang naghihinder sa kanya para bakit hindi niya ito ilabas o isa publiko? Yun ang pinakamalaking katanungan dyan. Would this constitute a matter of national security? Hindi ba ito kakayanin ng tao? Ganun ba kalalim? So, malawakan ba talaga na in every aspect ng ating gobyerno, meron ba talagang nangyayari? So, ako tingin ko para matapos na rin din yan. Kasi ano yan, nagkakaroon yung nangyayaring na naman ngayon is he said, she said, blame game na naman. Sino yung mas may kredibilidad pagdating dito, and so on and so forth. So, para sa akin, para matapos na yan, ang hamon din natin sa ating butihing congressman, ilabas niya yan at hayaang malaman at maisa publiko para sa kapakanan din ng taong bayan. Mas maingay po ngayon. Ako feeling ko bakit hindi yan kagad nilalabas yung mga files ni Congressman Libiste. Tama yung sinasabi naman dito ni Profesor na ano ba yung nagiging
hindrance ni Congressman Libiste. Bakit hindi niya pa yan ilabas sa publiko? Ako, feeling ko lang naman ganito kung bakit ayaw niya pang ilabas yan. Dahil nga sa nangyayaring sistema na yung lumalaban sa korupsyon, sila ngayon yung inuusig. Tulad na lang si General Pokis, di ba? Na nagpahayag lang ng kanyang saloobin regarding sa nakawan sa korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, kinasuhan ng sedition. Yung isang active colonel ng Philippine Army, di ba? Tinanggal sa pwesto, nag-withdraw lang siya ng kanyang support kay Bongbong Marcos, not particular sa presidente at sa konstitusyon, kasi minention doon pangalan ni Bongbong Marcos lang, walang president. So, tinanggal sa pwesto. So, ngayon, si Kiko Barsaga, na isa rin sa pinakamaiingay na Gen Z na congressman, sinuspindi. Diba? So, nakikita siguro ni Congressman Libiste na kailangan hindi lang mamatay yung issue ng flood control kasi inuunti-unti na nilang patayin ngayon eh. Wala na nangyayaring hearing. Nag-resign na yung mga miyembro ng ICI na sinasabi nila baka daw by February i-dissolve na yan. Tapos walang nangyaring hearing sa Kongreso. Parang malaman yung kung ano ba talaga yung problema. Samantalang nung panahon nung issue ng confidential funds ni BP Sara, talagang aktibong-aktibo, napakaingay nila. To the point na pati yung mga vlogger sinasama nila sa mga pinagdidiskitahan nila. Pero ngayon, napakatahimik ng House of Representatives kasi ramdam nila na kapag nagtuloy sila ng hearing, tutuloy ito kay Martin Romualdez. So sa Senate Blue Ribbon Committee, wala na rin nangyaring hearing. So after ng paglabas ni Gutesa, wala nang, kumbaga hindi na nasundan. So doon siguro nakikita ni Congressman Libiste na walang mangyayari kung ilalabas niya yung file. Kahit pa sabihin niyang ilabas niya lahat-lahat, papatayin din nila yung issue. Kasi meron na silang narrative na hindi pwedeng mapunta ito kay Martin Romualdez kasi tutuloy ito kay Bongbong Marcos. So papatayin lang din nila yung issue. Kaya siguro yung ginagawang discarding ngayon ni Congressman Libiste, inuunti-unti niya para masira yung ulo ng mga magnanakaw kasi parang mind game na to, parang chess, di ba? Mind game na ginagawa niya rito at pinahaba niya talaga yung series ng paglalabas niya ng mga ebidensya para umabot hanggang 2028 kay Vice President Sara Duterte at sigurado at naniniwala siya at maraming naniniwala kapag sa liderato ni Vice President Sara Duterte kung siya itatakbo at maging presidente. Kapag yan umabot hanggang 2028 itong issue ng flood control, sigurado maraming mga kauupong congressman o basta sino mang mga involved dyan sa flood control, makukulong kasama itong si Martin Romualdez at ito si Bongbong Marcos. Maingay po ngayon ang mga batang Congressman Prof. At kung atin pong babasahin yung mga linya, mas bata, walang bagahe, yung mga old-timers na sa House o sa Senate o sa pamahalaan, alamang sa malamang, mabibigat po ang dala na bagahe. Kaya siguro, Prof, matapang itong mga batang congressman ito dahil sa kanilang mga edad, wala pa silang nagagawa na maituturing nilang political baggage, kumbaga. Tama po yan. At yun din ho, kasi una po sa lahat, bagito, bago, yung idealismo nandyan pa sa kanila. Pero ako po, panawagan po yan, naging produkto na yan din ng ganitong klaseng sistema sa mahabang panahon. So, isa lang ho yung solusyon dyan. Baguhin natin at napapanahon na magkaroon tayo ng reforma talaga sa ating sistemang pampolitikal. Kasi lahat ng ito, kung bakit nakakagalaw ng ganito o ganito ang galaw ng ating mga political actors ay sa akademikong pagtingin talaga ay naging reluctant at naging na-master na nila yung rules of the game dito sa sistemang pampolitika natin. So, ang pinaka hamon din dyan, kung gusto nating mapabuti ang ating bansa, ay ang panawagan talaga natin na baguhin at magkaroon ng reforma sa ating sistemang pampolitika. Opo, bago lang ulit si partner
Kaya nga ang ganda ng mga baguang mga politiko. Kaya nga 'di ba yung naging panawagan nga ng marami at isa rin tayo sa mga nanawagan doon, na kung gusto natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Kasi yung mga nakaupo ng mga dati ng mga politiko, ano na yan, infected na yan eh. Kumbaga ang dami ng mga ano yan, kumita na yung mga yan. So hindi na, wala na sa kanila yung ah, kalabanin yung sistema ng korupsyon kasi nga nakikinabang sila. Unlike dito sa mga baguhang mga kongresista tulad nga ni Barsaga, nito ni Libiste, itong anak ni Congressman ay ni Senador Marcoleta, si Paulo Marcoleta, tsaka yung isa pang kalimutan ko yung pangalan ng isang kongresista, yung maingay din sa sa party list na yun. Pero yung 50-50 yun eh. Pero yung mga baguhang kongresista ngayon, talagang lumalaban sila ngayon. Kasi nga, wala silang bagahe, sabi nga dito. Wala silang bagahe dahil hindi pa sila infected. Hindi pa sila tumatanggap ng mga suhol, hindi pa sila naambunan, hindi pa sila kumita sa kalakaran ng nakawan dyan sa Kongreso. Kaya, sana, sa susunod na eleksyon, kung gusto talaga natin ng pagbabago, bumoto tayo ng bago. Hindi tulad ni, tinan mo ah, sabihin natin ni Erwin Tulfo, 'di ba naging congressman 'yan. Nung hindi pa yan politiko, galit na galit sa korupsyon si Idol Erwin Tulfo. Idolo natin 'yan. Pero nung siya ay naging congressman na, anyari? Wala man lang siyang inilabas na expose kung anong klaseng nakawan, anong klaseng korupsyon meron sa Kongreso. Mabuti pa itong mga baguhan, itong mga batang congressman, ini-expose na nila kung ano yung nangyayaring korupsyon sa Kongreso at nakikita na ngayon. Kumbaga nakukonfirm na ng mga Pilipino na ang isa sa pinakakorap na sangay ng gobyerno at sinabi na rin naman ni Pangulong Duterte ay itong Kongreso dahil nasa kanila ang power of the purse. So sila yung namimili, sila yung nag-a-approve. So mas naano nila yan, kumbaga mas nai-enjoy nila na yung trabaho nila dahil nagtatrabaho na sila bukod sa sweldo, meron pa silang other source of income. So hanggang dito lang po muna. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.